Kaugnay pa rin po sa usapin ng paggawa o Labor Day mga kabombo. Makakausap po natin ang dating mambabatas, dating kinatawan ng Partido Manggagawa, si dating Representative Rene Magtubo. Kaugnay pa rin po dito mga kabombo sa mga ikinakasahong mga rally, mga serye ho ng pagkilos ngayong araw. In fact, nagsimula na po ang ilang mga pagkilos as early as ngayong alas 7 ho ng umaga. Magandang araw ho sa inyo and welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Representative Rene Magtubo, si Bombo Genesis at Bombo Jaira ho ito. Thank you so much for joining us sa Bombo Network News. Tayo po ay napapakinggan at napapanood ng live sa ating 32 stations nationwide, sir. Ano pong mga nakahanay na mga activities ng labor groups ngayon pong Labor Day, Representative Magtubo, sir? Ngayong Labor Day po, ang mga manggagawa sa ilalim ng pinakamalaking koalisyon, kung tawagin natin National Wage Coalition, na binubuo ng Trade Union Congress of the Philippines, Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Nagkaisa Labor Coalition, Kilusang Mayo 1, ay mag-iipon-ipon dito sa Metro Manila sa kahabaan ng Espanya simula 6:30 ng umaga. Ngayong umaga, at magkaroon ng maikling programa sa kanilang mga grupo. Tapos bandang alas 7:30 ng umaga ngayon ay magmamarcha na patungong Menjola. Ang panawagan ng National Wage Coalition sa ngayong Labor Day 2026 ay itaas ang sweldo, ibaba ang buwis, buong bansa magwelga. Yung welga na term na yan sa panawagan ay may dalawang kahulugan yan. Yung welga ay set demands. Halimbawa, letter W, wage increase na 200 pesos tungo living wage at pag-abolish ng provincial rate. Opo. Yung letter E ay alisin yung expanded value-added tax at excise tax sa produktong petrolyo at irepasuhin at i-review natin yung taxation na oil deregulation law, pati na yung ating batas single sa oil industry. Letter L, dapat lagyan ng buwis ang mga mayayaman, yung wealth tax. Letter G, gawing abot kaya ang presyo ng bilihin at serbisyo. At letter A, aristuhin ang mga kurakot. Ang isa pang meaning ng welga na yan, ito ay isang message sa ating gobyerno na kami ay handang makipag-usap sa kanila dahil sa ngayon ang bansa natin ay nakakaharap sa isang polycrisis. Maraming krisis na kinakaharap. Krisis sa governance, krisis sa cost of living, energy crisis, at lalong naghihirap ang taong bayan dahil sa epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya tingin namin, itong Labor Day na to, ang kanyang significance ay i-offer namin sa gobyerno ang solusyon sa kahirapan ng mga manggagawa at maralita at handa kami makipag-usap sa kanya at siyempre nakahanda din kaming gamitin ang aming constitutional right to strike kung hindi naman papansinin ng gobyerno ang aming mga kahilingan. Gaano ho kalaki yung need o yung pangangailangan na dalhin ho ng labor sector sa mga kalsada? Yun pong mga panawagan ho ninyo. Kahit papaano pinapakinggan din ho ba kayo ng kasalukuyang administrasyon, sir? Ang panawagan sa sweldo ay 200 pesos. Ito ay wage recovery lamang. Hindi ito, kumbaga, napakalaking demand. Gusto lang natin mababawi ang loss na nawala sa purchasing power sa sweldo ng mga manggagawa, bunga ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So isang wage recovery ito na maaaring gawin sa Regional Wage Board o pinakamaganda ay gawin ng Congress. Kaya pwedeng gawin ng Pangulo, i-certify urgent ang mga panukalang batas sa Kongreso para sa wage increase. Yon. Yung isa pang pinakamalaking sigaw ng mga manggagawa dyan, siyempre, para magkaroon naman maaluan na buhay ang mga apektado ng krisis ngayon sa langis, isuspend natin yung excise tax sa petroleum products, pati na yung value-added tax. Sapagkat kapag yun ay ginawa ng gobyerno, yun ay marami ang makikinabang. Hindi lamang yung mayayaman, higit sa lahat, yung mga mahihirap na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Oo. Pero kahit papaano kaya naman or feasible naman with the present condition na meron po tayo under sa Administrasyong Marcos? Kayang-kaya niya na suspindihin ang excise tax sa fuel products at VAT sapagkat ito naman ay buwis na kinakaltas sa mamamayan. Pag sinuspindi mo yan, yung VAT sa excise tax sa fuel products, kaagad maramdaman yung
radikal na pagbaba ng presyo ng petroleum products. Pag bumaba yung presyo ng petroleum products, pababa din yung pamasahe, pababa din yung cost of ng kuryente, pababa din yung transportation cost, pababa yung presyo ng bilihin. Ang makikinabang ay buong mamamayan. Pero kaya namin sinasabi ito sapagkat naniniwala kami na ang subsidy na ito ay galing naman sa atin eh. Trabaho tayo, kinakaltasan tayo ng withholding tax. Pag bumili tayo ng mga pangangailangan natin, pati utilities, kinakaltasan tayo ng value-added tax. Pag tiningnan mo nga yung bill sa Meralco, pati yung pag-subsidize sa mga 4-piece at iba pang pangangailangan ng gobyerno, kinakaltas sa ating konsumo sa kuryente. Di ba? So, lumalabas, ang talagang nagsasubsidize talaga ng pondo ng gobyerno ay mga working class, minimum wage earners at saka middle class na humihingi ng ayuda sa gobyerno sa pamamagitan ng pagsuspende ng excise tax at value-added tax doon sa petroleum products. At the same time, dahil hindi naman kami umaasa sa ayuda, sabing malaking tulong sa mga manggagawa, ipagtaas ng sweldo na ngayon ay nakabimbin doon sa Kongreso. Bombo Jai, with your follow-up kay former Representative Magtubo. Sir, sa pag-interview nga ng Bombo Radyo sa ilang labor groups and lawmakers, tinutulak din yung 200 pesos across the board na wage increase tulad po ninyo. Ano po yung nangyari dito? Lalo ata itinutulak din ito ng ating mga mambabatas ngayong 20th Congress. Yung aming pagtutulak ng sweldo ay yung recovery na 200 saka reforma sa wage fixing. Ang reforma naman sa wage fixing, sinusulong yan ng Kamanggagawa Party List, nakasama namin sa National Wage Coalition, yung pag-abolish ng tinatawag na provincial rate at gawin ng uniforme yung national minimum wage sa buong bansa. So kasabay yun, magkasabay yung wage recovery na 200 at reforma sa pagtatakda ng sweldo na minimum sa buong bansa. Dapat gawin na siyang national minimum wage, hindi yung iba-iba ang sweldo. Kumbaga, ang minimum wage ay tinatakda kung saan ka nagtatrabaho. Tingin namin mali yun, sapagkat dapat tinatakda ang sweldo kung sa kakayahan mo magtrabaho, hindi kung saan ka nagtatrabaho. Pero how's this report ng majority from House and Senate? May chance ba itong maisabatas before matapos yung Marcos administration? Alam ko talagang overwhelming yung support do sa pag-abolish ng provincial rate. Overwhelming din yung support sa 200 kasi ang 200 pesos ay pumasa na sa dating Kongreso na naipit lang sa Senado dahil kay Chis Escudero. So sa Kongreso walang problema kasi naipasa na sa last Congress yan sa third and final reading. Naipit lang yan sa Senate. Sa Senate may counterpart measure din na 200. So kung ito ay i-certify urgent ng ating Pangulo bilang turing niya na bilang ayuda sa mga wage earners ay malaking tulong na gawin dapat ng Pangulo. Kaalinsabay ng suspension excise tax at value-added tax doon sa petroleum products at pagripaso ng ating oil deregulation law, IPIRA para doon sa energy industry at yung mga privatization policies ng gobyerno na sa ngayon kitang-kita natin kontrolado ng pribadong sektor ang sektor ng industriya ng langis, walang magagawa yung gobyerno. Dapat i-review talaga ang oil deregulation. Thank you so much, Sir Bombo Jen. Okay. Maraming salamat for joining us ngayong umagang ito, former Representative Brennan Magtubo. Hanggang sa mga susunod, maligayang araw ho ng paggawa sa inyo. Ang dati pong kinatawan at nagsisilbing chairperson ng Partido Manggagawa, si former Representative Brennan Magtubo, mga kabombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.